sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang buhay ay sasaya. Basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung ating titignan, natural o likas na sa atin ang sumulat. Bata pa lamang tayo ay tinuturuan na tayong sumulat upang mas madali nating masabi ang mga gusto nating sabihin at syempre upang matuto na rin. Ngunit sinasabi ng mga eksperto, ang simpleng pagsusulat pala ay isa na ring matatawag na therapeutic activity kung saan isang paraan para ito para mailabas ang ating stress at paraan rin para alagaan ang ating mental health. Sa pag-aaral ni Madeline Schoffel at mga kasama nito, sa 76 na family participants, 85% ang nagsasabing nakatutulong ang pagsusulat sa kanila upang matanggal ang kanilang stress. At 59% naman ang nagsasabing itutuloy nila ang gawaing ito. Ayon naman kay Dr. Sarah Benz, isang occupational therapist, may 4 na pangunahing benepisyo ang makukuha sa pagsulat at paggawa ng journals. Una, ang pagsulat o paggawa daw ng journal ay maaaring makatulong sa paggamot ng ating depression.
Ayon sa mga pag-aaral, ang pagsulat partikular sa pamamagitan ng expressive writing ay makatutulong sa pag-alis o bawasan ang sintomas ng iyong depression. Pangalawa, sa paraang pagsusulat ng mga positibong aspeto mo, pagsulat ng iyong kwento at past experiences, at pagbuo rin ng mga positibong pananaw mula dito, ay maaari na bawasan ang sintomas ng iyong anxiety. Ito ay tinatawag na positive affect journaling. Pangatlo, ang pagsusulat at paggawa ng journal ay maaaring bawasan ang sintomas ng may mga post-traumatic stress disorder o PTSD o yung mga taong may mga traumatic experiences at iba pang mental disorder. Panghuli, maaari rin itong i-improve ang ating tinatawag na self-distancing o ang abilidad ng isang tao na makapagmuni-muni mag-focus sa mga nakalipas na mga emosyon, labis na iniisip at pangyayari. Pagbibigay din naman ng mga eksperto, maraming pamamaraan para maging epektibo ang iyong pagsusulat. Ngunit nakadepende pa rin ito sa compatibility ng coping mechanism ng isang tao. Kaya naman, sa simpleng pagsusulat ng ating journals, mas matututunan nating i-appreciate ang ating sarili at success sa ating buhay. Mailabas ang ating mga saloobin na hindi natin kayang sabihin at maging instrumento rin ito upang tayo ay manatiling emotionally stable. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Abangan this Saturday. Hi, we're the Dawn. You're watching Scene Zone. Ang legendary OPM Band, 40 years na sa industriya. Kasabihan kasi, music keeps you young. Although sinasabi ko lang yan, na medyo sumasakit yung likod ko ngayon. Ang Salamat Hitmakers, sumabak din sa noon o ngayon gay. Oy. Mas malaki ba bang placard? Para... Same eh. Yeah, ngayon. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Sa punot dulo ng mga issue, bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyadong Balita. Pilipinas, araw ngayon ng Biyernes, 20 sa buwan ng Pebrero taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. Senator Robin Padilla handang tumakbo bilang katandem ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential election. Panukalang 200 pesos na dagdag sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor binuhay sa Senado. Mga ari-arian naman ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan namumuro sa ICI. Ilang universidad nag-anunsyo ng suspensyon ng klase sa February 25. Halos 200 milyong halaga naman ng illegal na sigarilyo na samsam sa Tansya, Cavite. Pag-imprenta ng mga balota para sa special congressional election sa Antipolo sa Marso, inumpisahan na. Halaga ng diesel at kerosene, taas na naman presyo ng gasolina. Bababa sa huling linggo ng Pebrero. 7 miyembro ng pamilya patay sa pagguho ng lupa sa Davao Oriental at Davao de Oro. Magandang hapon, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss Miss Karen Oyong. At Henry Uri samantala bago sa ating mga balita. Flash Report. Flash Report! Yun hong kahilingan po ni sa kauna-unahan, DZRH Flash Report! Yun hong kahilingan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na hindi siya dumalo sa hearing sa Lunes ay pinagbigyan po ng korte. Ulitin po natin, yung kahilingan po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya dadalo sa hearing niya sa Lunes, pinagbigyan po ng ICC. Flash Report. Flash Report! Basta may nangyari. Ngayon na natin ang mga balita.
Handa si Senator Robin Padilla ang tumakbo bilang running mate ni Vice President Sara Duterte sa 2028 presidential elections kung ito ay pag-uutos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang conference, sinabi ni Padilla na pinanganak siyang handa palagi at kayang-kaya niya na maging Vice President ng bansa. Dagdag pa ng senador, puro advocacy at parang spare tire lamang ang trabaho ng isang VP. Nakahanda rin naman siyang tanggapin ang lahat ng batikos ng sino man sa nasabing desisyon. Nilinaw naman ni Padilla na may hierarchy ang kanilang hanay na pwedeng pagpilian. Bukod sa kanya, tulad din ng Senator Amy Marcos, Senator Bongo, Senator Alan Peter Cayetano at Senator Bato de la Rosa. Naniniwala ang Malacanang na hindi basta-bastang magpapaapekto ang mga mambabata sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang Pangulo sa 2028. Kasunod ito ng pahayag ng Makabayan Bloc na maaaring ginagamit ng pangalawang Pangulo ang maagang anunsyo bilang panakot sa Kamara kaugnay na impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat ito ay opinion lamang, maaari rin namang may pinanggagalingan. Pero giit ni Castro, tungkulin ng mga kongresista na gawin ang kanilang trabaho nang naaayon sa batas anuman ang nangyayari sa politika. Nabatid naman na mayroon ng 4 na impeachment complaints laban kay VP Sara ang naihain sa Kamara. Samantala, sa iba pang mga balita, sinisilip na rin ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang assets ni dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Ayon kay ACI Technical Working Group Chairman Undersecretary Aboy Paraiso, kasama si Bonoan sa mahigit 140 personalidad na itinuturing nilang persons of interest. Kasama niya sa mga hinahanap nila ang posibleng paintings ng former secretary sa mga gallery. Sinabi ni Paraiso na nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Internal Revenue para naman sa posibilidad na may deklaradong paintings si Bonoan at iba pang kinakaladkad sa flood control projects. Irahanap na niya nito ang maaaring naging transaksyon maging ang mga hindi inireport na mga sabit sa anomalya. Sa ngayon, sabi ng TWD Chairman, wala pa naman silang nadidiscovering ganitong assets ni Bonoan. Nagkasa ng Black Friday protest ang grupong Working People Against Corruption sa bahagi ng Recto Avenue sa Maynila bilang panawagan na papanagutin ang mga sangkot sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa grupo, kasabay ng issue ng malawakang korupsyon ay hindi umano natututukan ang matagal ng panawagan na para sa aumento sa sahod ng mga manggagawa. Giit nila, sa halip na mapunta sa serbisyong panlipunan at benepisyo ng mga empleyado ay napupunta lamang umano ang pondo ng bayan sa mga tiwaling opisyal. Binigyan diin pa ng mga nagprotesta na dapat agad managot sa batas sa mga mapapatunayang sangkot sa katiwalian at tutukan ng pamahalaan ang kapakanan ng sektor ng paggawa. Bahagi ang naturang pagkilos ng mas malawakang serye ng mga aktibidad kaugnay ng paggunita sa ika-40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. 21 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon, naghain ng petisyon for bail si dating Senator Bong Revilla sa kanyang malversation case ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito ay kaugnay ng umano'y 92.8 million ghost flood control project sa Pandi sa Bulacan. Magugunitang nagpasok ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 3rd Division para kay Revilla matapos namang tumangging magsumite ng kanyang plea. Nauna naman na nagpasok na ng not guilty plea ang Sandigan Bayan 4th Division para sa kasong graft ng dating senador. Hindi pa nakakabalik sa Amerika si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Sabi sa DZRH News ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval, wala pang bagong outbound travel si Bonoan. Binigyan din naman ni Sandoval na kailangan muna ng permiso sa korte sa Maynila dahil sa umiiral ng precautionary hold departure order laban sa kanya. Sakali naman payagan ito, nakadepende na sa itatakdang restrictions ang magiging proseso. Matatanda ang sinabi ni Bonoan na plano niyang bumalik sa Amerika para samahan ng kanyang may bahay na may medical operation doon. Una siyang nagtungo sa Estados Unidos kasama ang asawa noong November 11, 2025 at umuwi lamang nitong January 18 para humarap sa pagdinig ng Senado. Samantala, 22 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pang mga balita. Aabot sa 200 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo at manufacturing equipment ang nakumpiska sa isinagawang raid sa isang bodega sa Tansa, Cavite.
Ayon sa Bureau of Customs, iginasa ang operasyon bilang tugon sa Letter of Authority at Mission Order dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Batay sa initial findings ng Joint Interagency Team, natagpuan sa ni-raid na warehouse ang 11 cigarette manufacturing machines, 2 generator sets, 1 forklift at 10 brand ng sigarilyo. Ang mga nakumpiskang kagamitan ay isa sa ilalim naman sa final assessment at inventory ng BOC at ng iba pang kaukulang ahensya. Maagang nag-anunsyo ng suspensyon ng klase ang ilang universidad at kolehiyo sa Metro Manila sa February 25 o sa paggunita ng EDSA People Power Revolution. Ito ay kahit idiniklara ang susunod na araw ng Miyerkules bilang special working holiday. Ang mga nagsuspindi ng klase ay ang mga sumusunod: Ateneo de Manila University, De La Salle, UST, UE, Colegio de San Juan de Letran, Mapua University at Adamson University. Bad news! Pero may good news din naman. Sa kagaya namin ni partner na... Nako. Partner, may nakaamba palang panibagong taas presyo sa diesel at kerosene habang may rollback naman sa gasolina sa susunod na linggo. Tingnan natin magkano kaya ang taas at magkano ang rollback. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodelia Romero, posibleng tumaas ng 5 centavos ang diesel habang 10 centavos naman sa kerosene. Very good news naman dahil 45 centavos ang pwedeng i-rollback sa gasolina. Yun. Sabi ni Romero, itinulak yan ang kombinasyon ng geopolitical tension, supply expectations, inventory movement at market sentiment. Sinimulan na kaninang alas 8 ng umaga ng National Printing Office ang pag-imprenta sa halos 250,000 na balota na gagamitin sa special election sa 2nd District ng Antipolo. Target ng Commission on Elections sa COMELEC na matapos ng isang araw ang pag-imprenta para masiguro ang mabilis na paghahatid nito. Ayon sa COMELEC Ballot Production Committee, sisiguruhin nila ang isang transparent at ligtas na proseso ng mapanatiling integridad ng eleksyon. Nakatakda ang special election sa naturang lugar sa March 14 para punan ang nakabakanteng pwesto ni yumaong Congressman Romeo Acop. Samantala, kasado nang manumpa bilang bagong direktor ng NBI si Attorney Melvin Matibag. Mamayang o ngayong hapon. Kahapon lamang inanunsyo ang appointment sa kanya pero ayon sa Malacanang, sinabi ni Matibag na naintindihan niya ang pag-uugnay sa kanya sa mga Duterte dahil nagsilbi siyang Secretary General ng political party PDP Laban. Pero giit nito, matagal na niyang binitawan ang naturang pwesto. Dagdag pa ni Matibag, hindi lamang siya sa administrasyong Duterte na nungkulan dahil marami rin siyang kasanayan pagdating sa public service at law enforcement. Narito si Matibag. Hindi lang po si Pangulong Duterte ang na-administrasyon ng ating nanungkulan. Nung panahon po ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, tayo po humawak ng ilang posisyon doon. Laguna Lake Development Authority, tsaka nga po yung sa airport. Nung binuksan po yung Terminal 3, tayo po yung nandyan. At nasubukan naman na po ang ating panunungkulan na yung ating pong katapatan ay hindi sa isang tao, kundi po kung saan yung mandato ng ating pong pinanunungkulan. Samantala, 7 ang patay sa 2 magkahiwalay na insidente ng pagguho ng lupa sa Davao Region dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot ng shear line. 4 na miyembro ng isang pamilya ang natabunan ng lupa kaninang umaga sa barangay Salazar, Mati City sa Davao Oriental. Sa ikinasang operasyon na pag-alaman pa ng mga otoridad na buntis ang ina na isa sa mga nasawi. Samantala, 3 pa ang namatay sa landslide sa barangay Rizal, Moncayo sa Davao de Oro. 2 bangkay ang unang na-recover kaninang madaling araw habang ang isa pa ay nakuha kaninang umaga. Una nang nagbabala ang paggasa sa posibleng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar dahil sa shear line. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na ang mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong at Henry Uri. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is Pride.
forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Filipino has raised a really cool opportunity for me to pursue a sport that I love at a professional level, and it's opened up these doors and let me compete past the post-secondary level, which I always dreamed of. It was just that feeling of, okay, like the dreams have turned to reality. There's no looking back now. You know, I'm just excited to eventually get the chance to lead the offense, and when I do get that chance, hopefully fans are able to see the joy and the love I have for the game. Hi everyone, I'm Elijah Kim, a professional volleyball player playing for the Crisscross King Crunchers. Catch my exclusive interview only here at DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Abangan this Saturday. Hi, we're the Dawn. You're watching Scene Zone. Ang legendary OPM band, 40 years na sa industriya. Kasabihan kasi, music keeps you young. Although sinasabi ko lang yan, na medyo sumasakit yung likod ko ngayon. Ang Salamat Hitmakers, sumabak din sa noon o ngayon gay. Oy. Mas malaki pa bang placard? Para... Same eh. Yeah, ngayon. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. Iho kasi, pagka ganitong Friday, partner, kailangan natin ng pang-relax kahit kape lang. O kasi sobrang stressful nitong mga nakaraang araw, di ba? Hindi lang, ha? Ano yun? Lumalaman yung pihit ng sombrero ko. Paano kasi tikos-tikos na yung buhok? Tikos na. Kailangan na magpagupit. Alam niyo, pag Friday na, ang mga outfitan natin pang Sabado na eh. Ang tawag dyan ay Casual Fridays. Di ba? May pasombrero si Mayor. Oo nga. Sa Makati, dun sa Pio del Pilar, mayroon ng winner si Noche Kakas na kasama. Ba? Oo, maliwanag pa riyan. Sabagay, 5:42 pa lang Naga naman. pa. Oo. Saan ba yung Pio del Pilar? Saan banda yan? Basta, sa Makati. Pag ikaw ay nasa Ayala, pag ikaw ay nasa Makati Commercial District, saan ang Pio del Pilar? East, West, North, South? Tanungin natin si Noche. Hindi kasi tayo pala Makati. Noche! Sino bang ating mapalad na... Ito na ang ating winner sa Malakas Promo kasama ang MX3. Dito ako believe. Ayan, bumusina na. Ibig sabihin, may winner na tayo sa ating DZRH Malakas Promo kasama ang MX3. So, para kagaya namin ni Karen na balikbayan, karating lang namin galing US. Kasi kami pupunta ng Barangay Pio del Pilar. Saan ba Pio del Pilar? Anong side ng Makati Business District yan? Hello, Noche. Kuya Henry at Miss Kay, galing ka ng Libertad. Yan, may portion dyan na Barangay Pio del Pilar. Galing ka ng Osmeña Highway.
ng Libertad, yung sa may Arnaiz Avenue. Sa kabilang side na. Kabilang side na. Kabilang side na sa may Malapit. EDSA side. Okay. Kung galing ka ng Buendia, yung Washington. Magandang kanan. Pagdating mo ng Washington, yung right side, yun, Barangay Pio del Pilar na yan, sa may Pino Roses, hanggang doon yan sa may Pino Roses. Diretso yan, mga bago dumating ng Makati Square. Yan, kung familiar kayo, yung Makati Cinema Square, yun yung sako pa rin ng Barangay Pio del Pilar. Kasi yung galing ka ng Libertad, Arnaiz, bago ka tawid ng Osmeña. Tumawid ng Osmeña, Evangelista yun di ba? Pagtawid mo, Pio del Pilar na. Pio del Pilar. Pio del Pilar na yun. Pagkatapos yung dito sa may dealer ng isang car company. Bago magbaka Timed naman. Makati Cinema Square. So, dyan pala may mga nanunod at nakikinig sa DZRH Noche. Kasi kanina, habang tayo ay nasa Talipapa, may winner din doon. Kinalabit tayo ng isang listener. Uy, nakikinig ako palagi dyan. Eto na, huwag na tayo paligoy-ligoy. Kinalabit talaga. Ay, si ate. Oy, matangkad si ate. Maraming salamat po pagkatang hapon po sa inyo. Ito po yung sinabi niya, mali pa ako nanonood. Nakikinig pa lang ako noon kasi. Wow. Thank you, ma'am. Until now, 5 years until 8 o'clock. Partner. Binana niya, Kuya Henry. Binana niya yung nakikinig sa niya. Norche, tinitingala mo si ate. Anong year naging Miss Universe si ate? Ang tangkad niya, ni Ma. Nandaya pala. Maganda si ma'am. Nandaya pala si ate. Apelido pa lang. Pangmayaman na. Anong pangalan ni ma'am? Si Ma'am Remedios. Remedios Agustin. Hi, ma'am. Hi, Ma'am Remedios. Miss Universe yan. Parang si ma'am may mga si ma'am parang mga 46 years old pa lang. Napakabata pa. Ilang taon na si ma'am? 50, 58. Hindi halata. Nakakabata. Veteran G ka pa pala. Veteran G sa bingo. Nakakabata talagang MX3, ano? Malapit po. Mag-58 na po ako. So, first time ito na-surprise po ako. Hindi ko alam na magpipili ako kasi first time na nangyari sa buhay ko na ganito na mag-picture sa TV. Yung po bang maraming salamat po sa inyo. Thank you, Ma'am Remedios. yung bang matika sa likod ni ma'am, may boyfriend niya? Muntik na po. Binasted ko lang. Binasted. Katuwa naman si ate. Tama ko po siya dito. Thank you, Ma'am Remedios. Talagang nangalabit ka lang. Meron ka nakagawa. Yay! At hindi na yan, para lalo ka pang maganda, meron kang MX3. Maraming salamat po. Maraming salamat po ulit sa DZRH and syempre sa MX3 po kasi nakakatulong po kayo ng malaki sa mga Pilipino. Maraming salamat po ulit. Okay, maraming salamat din kay Ma'am Remy San Agustin. Okay? Para naman sa mga gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DZRH. Malay nyo naman, kayo ang susunod na winner manalo ng aming DZRH Malakas promo. Sama naman ang MX3 dahil dito sa MX3, dito kami sa DZRH. Believe. Thank you, Noche. Salamat. Thank you, Noche. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At salamat din kay Ma'am Remedios. San Agustin? Pag maganda yung kasama ni Noche, kahit may oras pa nagmamadali. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi, biro lang. Congratulations po sa ating winner dyan sa Makati City, si Ma'am Remedios. Meron siyang 1,000 pesos and meron din siyang gift box from MX3. Dito ako believe. Teka muna po pala, kasi kanina partner ay sana'y kakausapin natin yung NFA administrator, si Larry Lacson.
gawa ho kasi nung bumulag ang balita na marami-rami ho kasing ilang bang toneladang bigas o sakong bigas yung umidad na, partner. Umidad na. Sabi mo na kasi Aging. mag-expired na ba? Aging, hindi naman. Aging lang. Oo, kailangan sana nating maitanong yan sapagkat siyempre 750,000 sacks to Sako. Oo. Ngayon, in fact, ngayong araw na ito, February 20, yung araw ng kanyang pag-edad. Nagbo-birthday din pala ang Oo. bigas. At sabi So ano ba ang policy ng NFA sa aging rice? kailangan ma-dispose, partner, Kasi kasi sayang kung masira di ba? Oo. Ang problema, ito ho naman siyempre ang NFA taliho kasi ang kamay hindi naman ho kasi talagang tinanggalan ho kasi sila ng ng kapangyarihang magbenta. Buffer stocking lang po sila, ibig sabihin, partner, di ba? Nag-iimbak lang sila, namimili sila ng bigas pang alalay sa mga biktima ng kalamidad. Opo. Hindi kagaya noon, dati may nakikita tayong yung mga NFA stall sa mga palengke. Malaking bagay yun. Pwede kang bumili ng NFA rice sa Yes. palengke, sa tindahan. Sa ilalim po nung rice tarification noon, nawala po yun Kanya sana yung ating mga policy maker, yung ating mga nasa legislative, matagal naman natin, partner, na sinisigaw ito. Ibalik ninyo kasi ang NFA stall sa pamamagitan po muli ng pagbibigay ninyo ng kapangyarihan sa NFA. Kasi kung ganun din naman pala, partner, na maraming bigas ang aging, yun yung word na ginagamit kasi, at hindi na siya ganun, yung dekalidad ay hindi na, of course, to the highest level, ika nga. Pero marami sa ating kasi mga kababayan ang naghahanap syempre ng murang bigas para sa kakainin nila para sa buong pamilya, di ba? Kung may mga masisira din naman ng mga bigas, sana, di ba, naibenta na yan, na-dispose na, di ba? At kumita pa yung ating mga magsasaka. Isipin mo, yung 3 to 6 months old, ang pabid nila magsisimula sa 25.16 peso per kilo. Mura. Tapos yung 18 months old na is 22.52 per kilo. Kanya lang siyempre, ang atin naman, alam nyo mga kababayan natin, dahil tayo ay rice partner rice eater tayo. Sa atin, mas kinawalang ulam, basta mababango ang kanin. Basta masarap. Mabango, malinamnam, yun ang nito, malambot, di ba? Hindi ho yung hindi po yung anong tawag doon, yung nagtutubig. Hindi po yung malata pag naisaing, madaling mapanis. Ang gusto natin, siyempre, medyo buhaghag na mabango. Pagka kasi mawalang galang na, talagang may negative connotation kasi pag NFA rice Pero dati kasi di ba, na ba't ganun, parang mukhang luma na, hindi maputi, tas may amoy, di ba? Partner, talagang luma ito. Kaya nga ang tawag nila aging na sapagkat 18 months old na partner Lumuluma na talaga. Isipin mo. So, 18 buwan. Kahit na ilang beses mong banlawan bago mo isaing, bakit parang may amoy pa rin? May mga reklamo ko naririnig na gano'n. Dati may nakakausap tayo para daw maiwasan yung bukbuk. Siyempre, may ginagawa silang proseso yan. Ang isa, yung meron silang ini-spray na hindi naman lalapat sa bigas, sa sako. Para lamang yung insekto hindi magtagal o hindi makapasok po doon sa bodega ng bigas. Kanya lang, wag na natin pag-usapan kung nag-i-spray o hindi. The mere fact na meron kang tuniladang bigas na nakapatas lamang sa bodega at inaabot ng 18 buwan. Tapos biglang ibebenta mo sa ating mga kababayan. Babalik ako doon sa sinasabi kong ang ating mga kababayan, tayong mga Pinoy, di na baling walang ulam. Pero kahit masarap ang ulam, partner,
sabihin mo na kung anong pinakagusto mo at pinakamasarap sa iyong ulam. Pag ang bigas mo ay may amoy, may lasa, ay walang kasarap-sarap kumain, hindi ho ba? Ano ho? So ang punto nga namin din sana yung ating mga policy maker, tingnan ninyo para hindi na ibalik ninyo yung kapangyarihan ng kuan. Pwedeng susugan, rebesahin yung RTL na yan. Susugan ninyo para makapag rebesahin ninyo makapagbenta ulit ang NFA ng bigas sa palengke. Para hindi naman nakukupo lamang ng mga rice trader yung pong bentahan ng bigas sa palengke. Ano ho? Kawawa naman ito iba, kaya nga yung NFA na yan, ginawa yan para magbenta ng mura kapag hindi naman negosyo ang gobyerno, hindi nila kailangan partner na tumubo. Kung ganyan naman, isipin ninyo, di ba? Ano tawag riyan? Iidaran kayo ng ganyang bigas. So ano ba ang nabalitaan mong plano ng NFA na gagawin dapat nila? O-auction na nga. Yung auction nila pero aging na siya, 'di ba? Aging na. So sana ito magkano kaya ang halaga niyan kung ganun na yung quality, 'di ba? Mura na kasi yung age babagsak yung presyo. Partner, yung age 10 months is 25.16. Tapos yung 18 buwan ng bigas 22.52 per kilo. Ang kanilang asking price sa auction. Ito baka maaring spekulasyon ko lamang ho ito, mga kababayan. Sana wala namang mga mapagsamantalang mga politiko kung sino man riyan na bibili ng marami kasi mura ito, partner Gamit ang pondo ng bayan, pagkatapos i-repack, lalagyan ng pangalan ng politiko. Alam nyo naman ngayon 2020 pupustura na rin. 2026 na. Nagsisimula na pong magparunggitan at manligaw yung pong mga politiko natin. Huwag naman sana mangyari po na Chairman Lacson, NFA Administrator Lacson, naniniwala naman kami sa inyo na hindi ho ninyo papayagan ito. At may mga parametro naman kayo. Pero kung sakali may mga angahas, alam nyo naman ang burokrasya, kahit may parametro ka ng nakalatag, partner, minsan nadadaan po yan sa hilutan at palakasan. Huwag naman sana mangyari. Sige, auction. Kunyari, pero mayroon na palang mga nakalatag na mayroon na palang mga mananalo. Kumaga na siya, rigged. Hindi po sana mangyayari po ito. Basta yun naman, bigyan ng kapangyarihan muli ang NFA. Tagal ng pinag-uusapan natin ito para makapagbenta uli ng ayan sabi ng ating mga kababayan, baka daw may insekto na. Kaya nga sana makausap natin si hindi Larry, partner Nakakain ka na ba ng ganon? Yung may amoy na bigas? Nakabili ako minsan. Hindi sa karinderya. Pero hindi talaga kahit masarap ang ulam. Kasi kunyari, 'di ba gusto ng karinderya na ma-maintain na mura yung kunyari yung kanilang value meal, 'di ba? Value meal, isang ulam, karne, tas isang gulay, tas kanin. Pero yung kanin paminsan may amoy. Kasi nga siguro dahil yun lang yung kaya, 'di ba, na bilhin mura. Anyway, sige po. Siguro nasa meeting daw si Admin Lacson. Sige. Kaya na muna natin. Baka yun yung pinag-meetingan nila. Kasi ngayong araw na ito yung edad ng pagtanda Ang birthday ng mga bigas. Birthday ng mga bigas Sa NFA. Mga senior citizen na ba yung mga So yung bigas doon meron ng 18 months saka 10 months. Ano kaya yung 18 months? Ano kayang itsura na nun? Ano klase ng 18 months na Oo nga Sige. Hindi, kahit daw hindi masarap ang bigas basta may adobong pinapitik. Adobong pinapitik sa amin yan Yung pinapitik? Yung adobo, partner na, pag natikman mo yun adobo sa toyo at suka, siyempre. Maraming sibuyas, maraming bawang, pero marami ring sili. Ay, wow. Talagang spicy. yung iba, adobong pinapitik, ang tawag naman ng iba,
pinalagitik. Ay, Talaga, kasi naglalagitikan sa kawali yun eh. Oo. habang linuluto. Talaga, ay. iba ang sarap nun, partner. Alam mo, totoo yun, ang adobo. Ang masarap dun yung taba. Ang hindi natin, alam natin hindi healthy, magagalit yung mga doktor. Pero kasi yun yung nagpapasarap dun sa adobo, di ba? Yan ang kaya kong ipagmalaki pag ako nag-adobo, partner. Oo. Makakalimutan mo ang Hindi. Makakalimutan mo ang imbiyanan pag ako nag-adobo. Oh, sige, yinayabangan mo kami. Dapat, pagpatunayan mo yan. Sabado bukas, Patikim po ng adobo patikim po ng adobo, sabi ni Josa. Kung pwede lang tayong magluto rito, magluluto talaga ako ng adobo. Patira kami ni Don sa Sunday. Oh, sige. Sumulat kayo kay Ma'am Ellen. Sabihin nyo, payagan tayo magluto ng adobo sa inyong center. Huwag kang magluto dito. Ako na ang bibili ng pangluto. Ako na rin ang bibili ng sahog. Oo. Payagan lang tayo magluto. Ipag-aadobo ko kayo. Bakit ba hindi? Ba't parang hindi ang confident mo? Kasi alam mo, hindi papayag si Ma'am Ellen nun eh. Sa kondo na lang po ni Don magluto. Pwede ba? Pwede mo kaming dalhin sa kondo mo doon? Magluluto tayo? Hindi, bibigay mo sa kanya yung ingredients. Ay, hindi. Dapat ako ang hahalo. Ako ang gigisa. O di sige, sama mo. Okay daw. Oo, ako yun. Okay daw. Doon. Oo. Ay, doon na lang tayo kumain. Kailan ba? I-house tour mo na lang kami doon. Oo nga. House tour. Diba? Hi everyone, vlogger na. Welcome to my home. Sabihin mo lang doon at ako'y mamamalengke. Ang gagawin mo na lang ay hihilata sa kama. Ay, wow. At tatawagin na lang kita pagluto na. Kain na. Balansyado. Alas 6 na ng gabi, babalik kami. Ako si Henry Ure. At ako po si Miss Karen Oyong. This time Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira.
Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para Max sa alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Racket para sa mga stay-at-home moms, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bang stay-at-home mom na gusto ring magka-extra income? Bakit hindi subukang pumasok sa mga trabahong pwedeng gawing online? Gaya ng mga tutoring, transcribing, pagsusulat ng articles at ang in ngayong vlogging. Sa tulong lamang ng iyong laptop camera o mobile phone at tamang skills, for sure kikita ka dito at the comfort of your home. Bukod pa riyan, syempre hindi mawawala ang pumatok noong kasagsagan ng pandemya na online selling. Pwede mo itong simulan sa iyong pre-loved items. Bakit hindi subukan na gawing for sale ang mga nakalakihang damit at ibang gamit ni baby sa pamamagitan ng online selling platform? At panghuli, pasok din sa mga kumikitang kabuhayan ang pagbubukas ng isang sari-sari store o kaya na may pagtitinda ng mga merienda gaya ng no-bake treats, mapa-online man yan o sa labas lang ng inyong bahay. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Part Filipino has raised a really cool opportunity for me to
pursue a sport that I love at a professional level. And it's opened up these doors and let me compete past the post-secondary level, which I always dreamed of. It was just that feeling of, okay, like the dreams have turned to reality. There's no looking back now. You know, I'm just excited to eventually get the chance to lead the offense, and when I do get that chance, hopefully fans are able to see the joy and the love I have for the game. Hi everyone, I'm Elijah Kim, a professional volleyball player playing for the Crisscross King Crunchers. Catch my exclusive interview only here at DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. And layo eh. Malayo eh. Malayo eh. Sa Baguio. Ay, mas gusto nila yon. Wag mo silang bigyan ng idea. Doon tayo mag-adobo. Gusto nilang mag-out of town. Sa Baguio? Oo. Tinan mo, ayan, oh. Ay, nako. Arat, Sige. tara. Bakit walang tunog ito? Wag kang wag mo silang hamunin, mga bata yan. Tingnan mo, pupunta na yan sa bus station mamaya. Sa mahal na araw. Bakit walang tunog ito? May napindot ka siguro. Ano ba napindot natin dito? Baka gutom na rin, gusto na rin ng adobo yan. Sige. Ayun Wala kaming sound effects eh. Ano bang, ito ba? Pipindutin ko. Ayun. Gutom na nga. Kailangan na ng adobo. Samantala sa iba pa hong mga balita, dumako tayo sa mga report. Pag-aaral sa report ng Independent Commission for Infrastructure, inaasahang matatapos ngayong Pebrero ayon sa Malacanang. Balita wala kay Leth Narciso. Leth! Maaaring matapos na ng Malacanang ang pag-review sa halos 1,000 pahinang report na isinumite ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Gayunman, hindi pa masabi ni Palace Press Officer Claire Castro kung maglalabas na ng desisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa magiging kapalaran ng ICI. Katwiran ni Castro, kailangan pang suriin at pag-aralang mabuti ng Pangulo ang kabuuan ng report para makapagpalabas ng makatwiran at tamang desisyon. Ayon sa Palace official, sa ngayon ay hindi pa nakakapag-usap ng personal sina Pangulong Marcos at si ICI Chairman Andres Reyes. Pero nagpapatuloy pa rin naman anya ang trabaho ng ICI. Dagdag pa ni Castro, marami nang naisumiteng rekomendasyon ng ICI sa DOJ at Ombudsman at kaya ito ang kailangang abangan para malaman ang progreso sa naisampang mga kaso sa Sandigan Bayan laban sa mga personalidad na nasasangkot sa anomalya. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Leth Narciso. Samantala, mga balita mula naman sa probinsya, mga kasambahay sa Northern Samar nakatanggap ng libreng serbisyo mula sa provincial government sa pagdiriwang ng Kasambahay Day. RH34 Jane Garit Bantayan, ibalita mo yan, Jane. Nagkapag-relax ng isang araw ang makasambahay sa lalawigan kung saan nakatanggap ang mga ito ng free services bilang pagdiriwang sa Kasambahay Day o Araw ng mga Kasambahay. Ang nasabing serbisyo ay pinagkaloob bilang pagbibigay pugay ng provincial government sa pamamagitan ng koordinasyon ng iba't ibang opisina ng gobyerno katulad ng DOLE, PSA, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, TESTA, NCWCC at iba pa. Ang nasabing mga kasambahay ay tumanggap ng free essential at wellness services. Mas pinaganda pa ang mga kasambahay kung saan nagkaroon ng libreng haircut, manicure, pedicure, massage, health, skills development. Maliban doon, nakakatanggap rin ng mga ito ng legal employment, insurance at loan programs at services. Sulit ang naging Kasambahay Day kung saan tumanggap rin ang mga ito ng livelihood package kabilang ang mga gas stoves, oven, water dispenser, food display racks, kitchenware at iba pa. Samantala, yung mga kasambahay ng mga natupad beneficiaries ay tumanggap rin ng livelihood assistance sa pamamagitan naman ng DOLE Cash for Work program. Sa nasabing pagtitipon, naroon mismo si Northern Samar Governor Harrison Chuan at nagbigay ito ng mensahe sa nasabing mga kasambahay. Ang araw ng kasambahay ay pagkilala sa mga domestic workers sa bawat komunidad na mabigyan sila ng proteksyon, may sulong ang kanilang mga kapakanan. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Pantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Jane. Samantala, 42 anyos na binata. Arestado naman sa bypass operation sa Pangasinan. Freddy Fajardo, Freddy.
Nasa kustodiya ngayon ng Lingayen Police Station ang street level individual drug suspect na 42 anyos na binata, internet cable installer na residente ng Lingayen matapos ito masakote sa drug by bust operation ng PNP. Sa ulat ni Lingayen Chief of Police Lieutenant Colonel John Mar Gonzales na nakarating sa tanggapan ni Provincial Director Colonel Arbil Mercolio, nagsagawa ng operasyon ang kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Team alas 10:20 ng umaga sa poblasyon ng nasabing bayan at isang nagkunyaring buyer. Nakabili sa suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman na hinihinalang Cebu kapalit ng marked money at agad itong inaresto. Nasamsam sa akusado ang marked money ginamit sa operasyon at ang sabong na kumpiska rito tumitimbang ng 12.07 grams na may street drug price na 82,076 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang isinampa ng mga investigador laban sa suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Aristartit nag-uulat para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy Fajardo. Samantala, 5 high-value individuals arestado ng PDEA sa Orani, Bataan, RH37. Dani Kumilang, ibalita mo yan, Dani. 5 high-value target HBT ang naaresto at nabuwag ang drug din sa lugar na tinatawag na Tiangge sa isinagawang drug by bus operation alas 10:18 kagabi sa Barangay Tapula, Orani, Bataan. Pinangunahan ang operasyon ng PDEA Bataan Provincial Office katuang ang iba't ibang unit ng pulisya, ang Orani Municipal Police Station, PPDEU, SWAT Team at PMFC. Nakumpiska sa operasyon ang tinatayang 13 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 52,000 pesos. Kasama ang iba pang drug paraphernalia, isang timbangan, cellphone at marked money. Sinabi ng ilang opisyal ng barangay sa lugar, talamak umano ang benta ng droga sa kanilang lugar na kahit inaraw-araw na ang panguhuli, lalo pa ata umano dumarami ang nagbebenta. Nagpahatid naman ng pasasalamat sa PDEA ang mga residente sa lugar na kahit umano papaano malaking kabawasan ang pagkakahuli sa 5 high-value individual na responsable sa talamak na pagpapakalat ng pagbebenta ng droga sa lugar. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang mga naaresto. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek para sa kaukulang disposisyon. Dani Kumilang, RS37, DZRH, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Thank you, Danny Kumilang. Samantala, makibalita muna tayo sa Kanlaon kung nag-aalboruto pa ba o tahimik na si Director Teresito Bacolcol ng PBOX. Director Sito, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, sir. Yes, sir. Apo, yes, sir and ma'am, magandang gabi. ano po ang kasalukuyang lagay ng Bulkang Kanlaon? So after the moderate explosive eruption kahapon, ay hindi na po ito nasundan. And for the past 12 hours, meaning 12 a.m. kanina to 12 noon kanina, nakapagtala tayo ng itong volcanic earthquake. And right now, again, nasa alert level 2 pa rin naman yung also. Ayun. So tahimik na, nagbaba na tayo ng alerto ano? Hindi tayo nagbaba, maintain pa rin natin alert level. Kasi alert level 2 pa rin. Since July last year yung Kanlaon volcano. Pero so far po, Director, meron po ba tayong mga dapat ding antabayanan o bantayan? Could it be possible na may mga susunod pa pong mangyayari po sa Mount Kanlaon? Well, the possibility is always there kasi nasa alert level 2 naman tayo, and tulad ng pinakita niya kahapon, yung moderate explosive eruption. It was a repeat of what happened last October 2025. Ganun din, moderate explosive eruption, the same plume height. So, for as long as nasa alert level 2 yung status ng Kanlaon volcano, we would still expect the same minor to probably moderate explosive eruption from time to time. Opo. So, pero again, sana hindi na. Oo nga po eh. Sana pero so far po, kasi yung plume na nabanggit nyo po, medyo mataas nga po. More than, tama po ba? 2 kilometro yung taas. And then yung wind, yung direction ng hangin. Dinala niya po yung ash dun sa ilang mga lugar po na nabanggit nyo rin. So far po, ito rin pong danger na po na to ay, kumbaga, lumipas na po.
although nagbigay po kayo ng abiso na magsuot pa rin ng face mask, yung mga maapektuhang mga lugar, just to be sure po, yung mga tao po na nakatira sa mga maapektuhang lugar. Yes po, nagbigay po tayo ng advice kasi po kapag may report, kapag may ash and may sulfuric smell, it may affect may affect yun sa health natin. Opo. And then pwedeng ma-irritate yung respiratory tract natin kapag may problema tayo sa lungs or heart disease, pwede ma-aggravate. So as we speak, Director Sito, as we speak, wala ng abo na binubuga ito. Yes, hindi na nagbubuga ng abo yung vulkan. Although yung sa mga communities, may mga abo pa rin doon. Yun lang. Napadpad kahapon. Yung volcanic earthquakes, Director, hindi naman po siya kalakasan, ano? Kumbaga, hindi naman po nakaka-apekto sa mga kalapit na lugar? Hindi naman, masyadong maliliit lang naman yung volcanic earthquakes natin. Nagre-range from 1.1 to 2.4. Kaya maliliit na hindi kaya naramdaman ng mga tao. Okay po. Director Sito, kumusta ho ang kuan? Maitanong na rin namin, kumusta ho ang Mayon at saka ang Taal? Yung Mayon volcano for the past 12 hours, nakapagsala tayo ng 154 rockfall events, tatlong volcanic earthquake, and isang Paracas density current. So right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano, and tuloy pa rin yung kanyang effusive eruption. Yung Taal volcano naman, for the past 12 hours, ni isang volcanic earthquake, wala tayong naitala. And ongoing, nasa alert level 1 pa rin yung Taal. Okay. So level 1 ang Taal, level 2 ang Canlaon, level 3 ang Mayon. Yes po, 1, 2, 3. Ano ba yan? Talaga naman. Sana naman hanggang dyan na lamang sila at manahimik na at nang wala nang mapirwi. So Director Sito, salamat po ng marami sa inyo. Thank you po, Director. And happy weekend po, sir. Yes, maraming salamat. Thank you, sir. Si Director Sito Bacolco ng PBOC. Samantala, yun daw ho namang ugnay ng mga law enforcement agency sa korte, pinaigting ng kapulisan sa Tacloban. Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Koordinasyon ng korte at mga law enforcement agencies sa Eastern Visayas pinaigting pa ng kapulisan. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Capoy. Inayag ito ni General Capoy matapos dumalo siya sa launching ng Tri-City Specialty Justice Zone na sinagawa sa Summit Hotel Tacloban. Ito ang inisyatibo na sinagawa sa lungsod ng Tacloban, Ormoc City at Calbayog City nagdalayon mapalakas pa ang ugnayan ng korte at mga kapulisan sa mabilis na pagresponde sa child-sensitive na kaso, lalo ng online sexual abuse at exploitation of children o SAIC, kasama ng child abuse and exploitation materials sa SAIM. Nonal dito, sinabi ng World Hope International, isang non-government organizations na ang USAIC si SAIM sa Eastern Visayas, isang seryoso at alarming na issue dahil sa socio-economic factors na madaling ma-access ang technology dahil kulang ng protective mechanism sa mga kabataan. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si Arstratetor Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Balitang showbiz naman tayo. Grey's Anatomy actor Eric Danes pumanaw na sa edad na 53 matapos ang pakikipaglaban sa ALS. Para sa mga detalye, balita mo yan, Josa Cruzat. Pumanaw na ang aktor na si Eric Dane na mas kilala sa kanyang papel bilang Dr. Mark Sloan o Max Timmy sa hit medical drama na Grey's Anatomy sa edad na 53. Sa pahayag ng kanyang pamilya, binawian ng buhay ang aktor nitong Huwebes ng hapon, February 19, matapos ang matapang na pakikipaglaban sa amyotrophic lateral sclerosis o ALS. Ibinahagi rin nila na sa kanyang mga huling araw, kasama ni Eric ang kanyang mga malalapit na kaibigan, ang kanyang asawa at ang dalawa nilang anak na sina Billy at Georgia. Noong April 2025, nang isa publiko ng aktor ang kanyang ALS diagnosis. Sa gitna ng kanyang karamdaman, naging aktibo rin siya sa pagpapalaganap ng kamalayan na tungkol sa naturang sakit. Ito si Josa Cruzat nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Makinig maigi!
ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang kring kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa kring kring panalo malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kling-kling na! Ayun, ako, thank you Joshua ha, sa iyong showbiz report pa. Yumaon na pala yun. Medyo inabot natin yun. Grey's Anatomy. Magkaidaran kami ni Eric Ni Danes. Eric sapagkat, Danes. Oo. 1972 siya pinanganak kasi. Matanda sa akin ng mga 2 paligo lang. Pero nakakalungkot, Pero yung no? itsura namin parang nananalamin lang ako. Ay, Lalo na grabe. Lalo na pag hindi ako nakakapag-ahit. Sa mga fans ni Eric Danes, I'm sure malungkot kayo. Opo. Yung ALS pala na yan, grabe yung sakit. Nagkaroon ng parang parang naging trending yan noon na para more of makakuha sila ng makalikom ng pera para sa research. Alam mo yung ALS challenge, yung bubuhusan ka ng sobrang lamig na tubig. Ayun, yun para yun doon. Ayan, Ice Bucket Challenge. Mag-ingat tayo kahit anong karamdaman o anong sakit. Lagi nating pahalagahan ng kalusugan. Wala pa rin kuwan partner wala pa rin formulang tatalo dun sa formula ng mga lolo't lola natin. Dahil totoo yun, yung pagkain nila walang masyadong sahog. Yung nilaga lang, pinakuluan lang di ba? Walang masyadong mga artificial na mga sahog. Gulay, fresh na gulay, prutas, bagong bingwit, fresh na bingwit na isda. Tapos wala sila talagang bisyo Oo, wala nga. Tapos syempre, kung nasa probinsya ka, batak ang katawan. hindi, tsaka malinis yung hangin, tahimik. Yung stress ba, walang stress masyado, di ba? So, nakaka-contribute din ang stress kasi, di ba? Noong mga panahon kasi na yun, wala pang social media, wala pang basher, wala pang... Alam mo kung ano ang kanilang entertainment nun? Drama sa radyo, sa DZRH. Di ba? At hanggang ngayon salamat sa inyong pakikinig sa mga dulang kagaya ng Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Love Story. Ay, wow. May pasample, Eto na, ang ating winner ng Kring Kring Panalo Promo, si Jerry Dondo ng Binyan, Laguna. Jay, good evening. Good evening, Sir Jay. Hello po, good evening po. Good evening. Bakit boses boses sa Binata. High school. High school. Good evening po. Ayun. Ilan taong ka na, Jay? Ano po, 19 years old po. Boses bata. Kala ko si Don. Oo nga. Jay, ayan, na taga Binyan, Laguna. So, college na? Yes po, second year college for PL Moon. Sa PL Moon. Pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. PL Moon, yung pala yun. Ano ang course mo, Jay? I'm taking Bachelor of Arts in Communication po. Ay, grabe. Pag mag-internship ka, dito ka sa DZRH Yes naman, partner. Pero bago yan, syempre, Jay, matagal ka na bang nakikinig? Sa 19 years mo, gaano ka nakatagal nakikinig sa DZRH? Ay, naku po, matagal-tagal na rin po. Gaano katagal? 19? Kapapanganak pa lang nakikinig na no? Yung bata ko po, paborito na po namin pinapakinggan ng DZRH. Wow, thank you, Jay. Sino ngayong mga favorite announcers din Kayo po. Sino kami? Kayo nagdalag po ata ako. Biglang naglalag nung tanongin natin kung sino. Sige na nga, papayagan ka na namin. Si Ka Henry Uri at si Karen Oyong. Kung naglalag ka, sige. Ang tanong na lang namin, Jay, ay... Ano ang... Hindi, joke lang yun, Jay. Ito na. Seryosong tanong na to, Jay. Ano ang istasyon ng radyo na kauna-unahan sa Pilipinas number 1 sa pinaka-latest survey ng Kantar? Sa buong Pilipinas, yabang Ano ang sagot mo, Jay?
DZRH? Ano sa tingin mo? Ano po? Ano sa tingin mo? DZRH ang number 1? DZRH! Ayun. Hyper grabe. Thank you, Jay. Thank Tama you, ka Jay. dyan. Meron kang Salamat. 500 pesos in GCash. Thank you, Jay. Ay, taray. Thank you po. Thank you din, Jay. Si Jay Redondo. Mukhang lumabas ang totoong kulay ni Jay. Hindi pa man reporter si Jay, marunong na lumusot eh. Correct, di ba? Ay, naglalag po ako. Naglalag yung signal ko. Napatayo tuloy si Don sa kanyang kinaupuan. Yan, may 500 pesos ka. Si Jay Redondo ng Binyan, Laguna. Communications Sa PL Moon. PL Moon. Yeah, student. Alright. So, since today is Friday, kayo, alam ko, sigurado may mga lakad-lakad kayo riyan. Ay, Ha? sana all. Sana may budget. Ay, yun. Importante sa lahat. Kung kayo walang budget at hihingi pa kayo sa inyong mga magulang, lalo kung kayo mga estudyante pa lamang at wala pang trabaho, mas maganda sana stay at home na lang, ha? Kami naman to. Wala kang pera. Sa bagay, Napahirap-hirap ng buhay. Kung gusto niyo maglamyerda, ipunin niyo yung allowance niyo. Diba? Huwag Salamat kayo humingi ng budget. Tatay daw. Hindi, ganun talaga. Ayaw mo siguro hinihingihan ka ng Hindi, mabait ako. Uy. Nagbibigay talaga ako. Tatay, gusto ko manood ng sine. Bibigay Oo. May Netflix na. Bakit pa Sumayin nyo na mga balita at talakayan sa Balansyado. Lagi po naming lambing na aking partner na si Karen po sa inyo. Bakit lahat naman tayo gustong umasenso at yumaman sa buhay. Lagi lang nating tatandaan para mangyari po ito. Huwag po nating gagawa ng masama ang ating kapwa. Bagkus gawa natin sila lang mabuti dahil ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama. Tulungan ang mga nangangailangan sa abot ng makakaya dahil help is wealth. Ako po si Henry Uri. At ako po si Miss Karen O. Yung susunod na po ang DZRH Usapang Legal, Attorney Cam, Cheryl Adami muli ng inyong mga kasama. Bye! Bye! Balansyado! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride.